So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon guys, pag-usapan natin yung ginawang pambabastos ng isang mayor lamang. Syempre matapang to kasi anak ng former president at ang kapatid niya ay vice presidente. So walang iba kundi si Mayor Sebastian or si Baste Duterte. Binastos guys, oo, binastos niya ang ating presidente. So, tingnan nyo, mayor pa lamang, may tabas na ang tabil ng dila, matalas. Diba? Matalas, guys, ang dila ni Sebastian. Mayor pa nga lamang to. What if pa kaya pag nasa higher position na itong taong to? Diba? Mababang level pa nga lang, ang yabang mo na. Hindi ka pa nga nakaka-step sa step ni President Bongbong Marcos. Sa haba ng politika na napagdaanan yan, wala ka pa nga sa katiting na level. Tapos ngayon, babastusin mo? Grabe. Ngayon lang ako nakakita, guys, ng isang mayor binastos ang presidente. On live. Oh, live, guys, kanina. So, this video uploaded 1 hour ago. So, i-play ko siya ngayon sa inyo para, you know, we have a reference na baka mamaya sasabihin nyo si Mima nagsisinungaling lang. So, this video uploaded 1 hour ago doon sa Davao kung saan gaganapin ngayong alas 6 ang prayer rally meeting nila na ang maglilid daw ay si former President Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Nakakagago. Ang maglilid ng prayer yung taong, di ba? Yung taong minura ang Panginoon. But anyway, ito yung sabi ni Baste. So, nakakalito yung kanilang mga pagmumukha, guys. Kasi si Pulong at si Baste parang magkamukha. Pero itong si Pulong, congressman, si Baste ay kakasabak pa lang bilang mayor. So, naging political dynasty din ng mga Duterte ang Davao. Pero if ever na tumakbo si Mings Nograles as a mayor ng Davao, I think hindi mananalo itong si Baste. But anyway, ito na yung video. Panoodin muna natin. Unsa magid apo? Una-una ako ba? Kung ako, okay ras ko agig wala ko dress politika. Kira gyud kaayo. Ambot sinaan na nila nga gusto gid nila 20 years. You know, this is the exact template. Kadtong mamang ko natawa to 1960s kana na-plebiscite sila kaning People's Initiative nila karon. This is the exact template na ilang ginabuhat that made them stay in power for around 20 years. They're just replicating that kind of template. Maurag yun na walay ko andiya. It's in order for them to stay in power, to preserve themselves. So, ilang mga ambot sa mga gusto ng dato naman tayo ni mga tawhanan eh. So, unya na ako, I have to reserve some of my, you know, kailangan ko i-reserve yung iba ko pag sabi because we have a bigger rally. Pero, you know, I'm ready to die or maybe leave the Philippines, you know, like if some country will accept me, you know, for political asylum. I'm just letting everybody know kay lisod ni punta dawaton ko ninyo diya takas na lang ko unsa ba. O daghan na ta mag-inom magasgasto na sa alak ron. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Tuwang-tuwa pa yung mga tukmol. So, sa madaling sabi, kung wala kang gugma, kung wala kang pagmamahal, kung wala kang aspiration sa imo bayan, sa bayan mo, itagalog ko na lang you should resign. So, yan ho yung madaling sabi. Tinranslate ko na lang kasi Bisaya man si Mima. So, anyway, kay nano waray ka man batasan, ha? Kay nano nasugad mo itong sa ato presidente. Nga first of all, dire ka pa nga ni nakatamak sa kanya gintamakan.
Di ka naglilata ka na sansugad siton. Ha? Diri ka pa nga ni nakakaabot sa kanya level, di kan kung makapaglata ka, as a mayor ka la ha, mayor ka la. Kay nano nalalata mo itong sa ato, presidente. Now, ito sa isa sa mga sa mga pruweba na itong si Sebastian ay walang word of honor. Kasi 7 years ago, nung tumatakbo pa lang aspiring candidate, itong si former President Rodrigo Roa Duterte, sinabi niya sa media nga diri kuno siya madalagan kung nano nga posisyon sa politika. Nagpapabisaya si Mima. I mean, sinabi niya noon, 7 years ago, na hindi daw siya tatapak, hindi siya sasabak sa kahit anong politika, kahit anong posisyon. Unlike dito kay Paulo, unlike dito kay Sara, na merong, hilig sa politics, pero siya wala. So ngayon, ito, i-play natin wala tong word of honor Wala tong word of honor. Pakinggan nyo Palabiro, casual at friendly ang anak ni President-elect Rodrigo Duterte na si Sebastian o Baste. Una nang napansin ang surfer at rockista appeal ni Baste noong kampanya. Pero giit ni Baste, wala siyang interes sa political office. Hindi kagaya ng kanyang mga kapatid na sila Inay Sara na alkalde ng Davao at Paulo na vice mayor ng Davao City. No, ayaw. I just went into the campaign because I just wanted to help my dad because he's my father. So it's that simple. Tinitingnan ko naman kung anong mga nangyayari, diba? Because I read the news, mga ganun, but not really, public office is not for me. Ganun pa man, handa siyang tumulong sa ama, lalo na bilang bagong pangulo ng bansa. It depends. If he gives me a task to do, then I will definitely do it. I will help him. We are talented. We are Filipinos and we are gifted. May mga sariling advocacy rin si Baste. Definitely, that will be the environment and the marginalized. I'm just gonna happy, pag may problema tayo sa mining. We all know that. So, I'll leave it at that. Kwento pa ng mga kaibigan, ugali talaga ni Baste ang magtapon ng basura sa tamang lugar. Mas type rin niya ang casual na kainan at enjoy sa simpleng lakaran. Ganun pa man, bilang miyembro ng First Family, tanggap ni Baste ang mga pagbabago sa kanyang buhay. I don't have security yet. So, wala, tanggap ko na kung anong dadating. So, expected ko naman. I don't know what, basta ready naman ako. Hindi man naman ang interes sa politika. Tila namana pa rin ni Baste ang charm ng ama pagdating sa mga kababaihan. Dati na rin nag-trending pa ang mga pagbeso ni Baste sa isang video. Bagay na tila naging signature trend na ni Baste. Ginger Conejero, ABS-CBN News. Okay, yan, diba? Kita nyo naman, guys. So, hain to imo word of honor. So, tug yung babagaw mo nga, diri ka madalagan sa bisan nano kind of politics dito sa ato Pilipinas. Kasi, first of all, sabi mo, hindi yan not in my interest. So, hindi ka interesado sa politika. Kay nano nga naging mayor kaya na sa Davao. So, 'di ba? Bakit ka naging mayor? Hindi ka naman pala interesado sa politika. So, ano yung ginagawa mo diyan? Naglalaro-laro ka lang? Ano yung ginagawa mo diyan? Nagtatapang-tapangan ka lang para may umupo? O di kaya may pumuna? Alam niyo yun, guys, yung mag-fill up ng kakulangan. Kasi syempre, ginawa nilang political dynasty na Di ba? Naging mayor ang tatay, naging mayor si Sara, naging mayor si Pulong, and now naging mayor ka din. Political dynasty nga. Di ba? So, that is the reason why I think lang kasi sa mga usap-usapan, kapag tumakbo, itong si Migs Nograles as a mayor doon sa Davao, hindi uubra si Pulong. So, ay si Sebastian. Nalilito kasi ako sa kanilang mga pagmumuka kasi itong si Sebastian before is mahaba yung buhok. But now, kung tumakbo as a mayor itong si Migs Nograles at yung kalaban niya ay si Sebastian, hindi mananalo. Sa tingin nila, itong si Sebastian. So, itong si Sara, 'di ba? Nagkaroon na siya ng pagsalita on the public forum na siya ay tatakbo pero hindi niya nilinaw kung saan. So, I think kung tumakbo man siyang mayor ng Davao, and then kapag nanalo siya, di babalik pa din siya sa pagka-vice-presidente at ang maglilid pa din ay yung kanyang kapatid. So, that's it. Ganon sila gumawa, ganon sila maglaro ng politika. So, anyway, going back sa ating topic, hindi ka pa nga nakakatungtong sa level ni President Bongbong Marcos na ang dami ng pinagdaanan, ang haba na ng pinagdaanan sa politika, then ikaw, mayor ka lang. Anong karapatan mo pagsabihan ng presidente ng ganyan? Nasaan yung respeto mo? Baka gusto mo ding ma-reveal yung baho mo, kagaya ng mga revelation sa baho ng ate mo at ng kuya mo.
Nakakaloka. Na-stress yung bulbul ko.